Magandang umaga. Shoutout muna sa ating mga subscribers at lahat ng viewers. So again, this is Mavi of the Mavineeka Life and Travel Vlog. Today po, pag-uusapan po natin kung paano po tayo kumita o kikita sa Facebook. Yes, pwede tayong kumita sa Facebook. Paano? Yan po ang ilalahad ko sa inyo, ituturo ko later on. So, importante po may Facebook account tayo at meron tayong page, yung business page. So, yun po ang kailangan at advantage din po kung meron kayong Instagram or Twitter and other social media accounts. So, yan po. Importante po yan para naman magkaroon tayo ng income. So first, alamin muna natin what is an affiliate marketing. Ito po yung type ng marketing na performance-based po. Once na ang publisher, katulad ko for example, kapag nakakuha ako ng buyer or customer na makabili or bumili sa kanyang product, yan po ay bibigyan ng incentives na tinatawag natin na commission. So yun po. So ang affiliate marketing, ito ay performance-based marketing. Okay, so reward system po siya. Kung gaano ka kagaling magbenta, kabilis magbenta, paano mag-convert, magkakaroon ka po ng kita. So yan po. So yan po yung affiliate marketing. Usong-uso po ito lalo na this time, 2021 and even last year. Bakit po? Dahil po sa pandemic, karamihan po ng tao ay nagsistay home na lang or work from home or sometimes hindi mo na sila lumalabas. And then, what are the three main actors and who are the three main actors? Ito po yung pinaka nagmamanage ng account mo, yung company na yon. And then, yung advertiser, ito yung mayroong product or brand na dala nila. And then, yung publisher, ito yung taga-publish or taga-gawa ng advertisement para magkaroon ng benta ang mga advertisers. So yun po. So tatlong importanteng actors sa affiliate marketing. Okay. So of course, pretty sure po na doon tayo sa publisher. And then differentiate natin, sino ba ang advertiser? Ito yung person or company na nagbabayad para i-advertise ang kanilang product, maybe sa TV, sa newspaper, sa poster, or pwede rin sa social media platform. And then your publisher naman, pwede siyang vlog, website, mobile app, shopping platform, social channel, or browser add-on. So ito po yung mga pwedeng maging publisher or person na meron sariling vlog, merong YouTube channel, meron siyang business page or FB page para po doon niya i-promote yung product ng advertiser. So, malinaw po yan. So, yan po yung difference between advertisers and the publishers. Okay. And then, kailangan din po nating malaman ano ba yung mga important indicators na dapat binabantayan natin. So, ilan na ba ang clicks mo? Link clicks mo? Yung conversion mo, nakapag-convert ka ba? Magkano ang naibenta mo? And then, yung estimated earnings mo rin. Okay, so yun po yung mahalagang indicators, although marami din pong binabantayan, pero ito po yung pinaka-main indicators na kailangan po nating malaman at tina-track daily. Okay, so tingnan naman po natin yung process. Paano ka maging isang affiliate marketer? Okay, let's see. So, how affiliate program works. So, una po, you need to register and apply as an affiliate marketer. Sa case ko po, sa Involve Asia, kailangan niyang approvean, and then once na na-approve, kailangan mong meron ka ng Facebook personal account or Facebook page mo, meron ka bang YouTube, meron ka bang Instagram, so that doon mo ilalagay yung mga ads mo. And then once na makakuha ka ng customer, i-click niya yung link na pinrovide sa'yo ng Involve Asia. Once na na-convert siya into sales, yan, malalaman natin na mayroong conversion. So, na-convert yung click into number of conversion. Ilan yung na-convert mo out of several clicks. Link clicks po. Yung mga link na ibinibigay sa atin ng Involve Asia sa case ko.
And then, of course, bibigyan ka ng commission based doon sa iyong performance. So, the more na marami kang sales na nagawa, at maraming, yes, of course, conversion, mas malaki ang iyong maging commission. Although, hindi naman ganun really kalaki. At least, pero at least kumikita naman. So, yun po. So, yun po yung flow. Importanteng malaman po natin siya para alam natin kung ano itong gagawin. And then, of course, so paano nga ba kumita sa Facebook? As I have said, once na meron ka ng company na nag-affiliate ka na, pwede ka nang mag-add sa iyong Facebook page, sa iyong Facebook profile, Instagram, Twitter, at kung ano pa. So, doon po tayo kumikita aside from Facebook. So, advertisement po, in-advertise natin yung product ng ating advertiser. So, in my case, that's the Involve Asia. Siya po yung nagmamanage, which started in 2014 in Southeast Asia and operates as e-commerce focused affiliate marketing platform. So, specializing po siya in creating sophisticated affiliate programs for advertisers. Ayan. So, meron silang Lazada, Shopee, at yung ano pa. So, ito po yung process na gagawin. So, kailangan mo po sabi ko nga, mag-register. So, i-open mo yung Facebook. Makikita, not the Facebook. Ito po yung Involve Asia website. And then, mag-register ka as publisher. And then, they will ask you anong klaseng meron ka. Ano ba yung platform na ginagamit mo? Like yung sa akin, yung online shop ko, meron ka ng URL dapat kasi nakapag-create ka na. And then may mga requirements din yan bago ka nila tatanggapin. So, dapat mas marami ka na ring followers. Okay. And then, ayan po yung process. Ikakopy mo yung URL ng iyong page doon po sa website ng Involve Asia, yung property information, para alam nila kung saan ililink yung product. Ayan po. Okay. And then, once na meron ka na, syempre, you need to log on. But before that, kailangan mo din syempre i-describe ano ba, what is all about yung ginagamit na site for advertisement. Kung ito po ba Facebook page, ano naman yung description nito. So, isusulat mo po yan doon sa property information. Okay, kakopy nyo lang po. So, before ka actually mag-apply for Involve Asia, kailangan meron ka ng Facebook page kasi kokopyahin mo lang yung information. Okay, so this is how we do it. So, first, we need to log in or to log in kasi approved na ako as publisher. So, ilalog in mo yung account mo as publisher. Kailangan mo ng password, of course. And then, once you have that, makadirect ka na, iyon na po yung kanilang website. And then, malalaman mo kung ano yung offering nila. And then, mamimili ka anong gusto mo based on the approve ng Involve Asia. Ano bang in-approve nilang product or company? Like, na-approve ka ba sa Lazada? Na-approve ka ba sa Shopee? At kung ano pang mga companies, big companies. So, yeah. So, we need to search. For example, meron na. And then, if you want to focus, just go to that one. And then, i-type mo lang yung Lazada PH. And then, it will bring you to the specific site po ng Lazada. And then, you choose anong klaseng product ang gusto mong i-promote. So, in this case, yung makeup ang aking i-promote. And all I have to do is to copy the URL nito. Copy. And then, you need to paste that to the deep link. Meron po silang generator. Mag-generate po kasi ng link. So, sa deep link po. And then, ilalagay mo lang siya doon sa URL portion. And then, once na nagawa mo yan, generate lang. Mag-generate ka ng code. So, yan. Ika-copy mo rin yung code. And then, yun na yung dadalhin mo sa iyong Facebook. Okay. So, yung sa case ko, yan. So, Pinoy's Connect in New Zealand and Australia. Ika-copy ko siya as new
meron kang bagong ipopost, and then copy the link, and then also copy the description, how much yung cost, copy mo din siya and go back there, paste mo lang. Okay, pwede namang hindi ka na mag-copy pa ng picture kasi automatic naman kapag may link, but then sa case ko, ginawa ko, tinanggal ko lang yung picture ng link and then I copy a separate one doon pa rin sa website noong Lazada. So kumuha lang ako ng picture doon, and then just like that, you need to go down and look for picture na gusto mong i-copy. So save mo lang yung image, anong file name na gusto mo, that one, and then save mo siya sa computer mo, and then later on, yun na yung kokopyahin mo as photo doon sa yung ipopost. So save mo siya dyan. This one is makeup, so sinave ko siya doon sa picture, and then go back to your page, and then photo, mag-attach ka ng photo, kunin mo yung sinave mo kanina na image, and then okay, may kakabit mo na siya doon. Ayan, copy mo yan. Okay. And then of course, kailangan mo rin ayusin kung flash sale ba siya or hot sale. Kailangan mo ding maglagay ng mga emoticon na hot. So, pwede ka namang kumuha sa Pili app, ang tawagin. And then, marami doong mga emoticons na pwede mong kopyahin para na mas ma-emphasize kung ano yung gusto mong message. Ayan. So, maglalagay ka dyan. Siyempre, gusto mong i-emphasize na kung magkano yung discount. Nilalagay mo siya sa taas. Depende rin po sa inyo sa style. So, yun yung ginagawa ko. And then, nilalagyan ko siya ng emoticon. Ayan. Copy ka lang ng emoticon from the Pili app ng Facebook. There. So, fire kasi hot siya. So, fire yung pinili ko. And then, ipipaste mo lang siya dyan. And then, also dun sa right side. Okay. And then, para alam ng mga kliyente mo kung anong gagawin, maglalagay ka lang ding click here or order here doon sa iyong link. Okay. Then, of course, you need to medyo decorate mo lang ng konti yung iyong mga yung iyong ads para naman maganda siya tingnan at medyo ma-entice man ng konti kung hindi man malaki yung iyong mga customer. And then syempre lalagay mo, ayusin mo din syempre yung pinakahuli, gusto mo i-emphasize na ito na lang yung presyo after discount. So lalagay mo na before ito yung original price, and then yung after deduction of the percentage, yung discount, ito na lang. So now only. So yun ang nilalagay ko. Just to emphasize na mura na lang siya at this point because of the discount. Ayan. Okay, madali lang naman po eh. Kailangan lang may time ka din kasi pag nagmamadali medyo hindi maganda yung output. So, dahil ito ay sample lang naman, then it will be just fine. Okay. So, natin siya dyan. And then, syempre, yung emoticon, don't forget. Okay. Then, you can check kung nandyan na ba yung attachment mo. And then, pwede i-post. I-X mo lang yan kasi hindi mo kailangang magpa-boost or magpa-promote sa Facebook kasi ikaw na nga yung nag-a-add eh. Ikaw na yung gumagawa ng advertisement. And then, take a look. Ayan na po yung pinaka-product. So, yun na siya. Ganyan na yung itsura. Okay, so yan po yung sample. So, kailangan din po based on demographics ng iyong mga
followers, yun po yung ilalagay mong usually na mga products din. Para naman appropriate siya sa demands nila. Okay. So, if you want to check then kung may nagawa ka ng conversion or yeah, so you need to just see the dates. It can be for 3 months maximum, pwedeng today, pwedeng yesterday, pwedeng 7 days, pwedeng 30 days. So, sa case ko, ginawa ko lang siyang 30 days and then ilalagay mo siya dyan para malaman natin kung ilan na yung na-convert. So, yan po. Yun po yung performance natin. But then, if you want to know the conversion, click the conversion and then put the date. If you want 30 days, click mo din siya. And then, syempre, ano ba yung property mo, yung title ng aking page. And then, you will see there. Search mo lang. And then, lalabas na po kung ilan na yung conversion. So, yung conversion kung ilan yung bumili sa mga in-advertise mo na product. Makikita mo siya dyan. Okay. So, isa-isa naman po siya. May order number. And then, meron siyang kailan binili. And other details including the amount of item sold. Tsaka yung pwede mong estimated earning mo for that conversion. Okay.